Ang una nating istorya ay Shawarma Kiosk Creepy Story. What if maranasan mo sa tunay na buhay ang shawarma kiosk sa Roblox? Natatakot ka ba? Alam nyo, sobrang nakaka-addict ang shawarma kiosk game sa Roblox. Mahirap kasing makasurvive sa shift. Ang dami kasing mga anomalies. Pero kahit ilang beses ka mag-game over, uulit-ulitin mo talaga. Ito ang storya sa atin ni Jensel Castro, taga Macabebe, Pampanga. Sulat niya sa amin. Hello po Ate Nex at Kuya Steve. Ang gaganda po ng stories niyo tungkol sa Roblox. Gusto ko din sana i-share ang storya ko sa larong ito. Ako po si Jensel Castro, isang working student. Hindi po kasi kaya ng magulang ko ang tuition, kaya tinutulungan ko sila bilang isang tindera sa Angel's Burger. Pero hindi ko inakala na mahirap din pala. Nag-aaral ako sa araw at sa gabi naman nasa Angel's Burger stand ako. Iilang oras lang ang tulog ko bago pumasok uli sa school. At alam nyo, mahirap ang night shift lalo na pag pagod ka. Aantukin ka talaga. Ayoko naman makatulog sa trabaho ko tulad ng ibang tindera. Lalo na pag walang customers ay naglalaro ako ng Roblox. Yung shawarma kiosk, mahilig kasi ako sa horror at relate na relate ako sa larong ito. Parehas kami mag-isa sa isang kiosk. Yun nga lang, burger sa akin at hindi shawarma. Ang hirap kunin ng 5 endings. Lagi akong nahuhuli ng inspector na higante o di kaya naman ng monster sa ref. Nakakabwisit din ang mga customers. Ang hirap identify ang mga anomalies, kaya dapat lagi mong i-check sa CCTV. Asar na asar ako sa doppelganger o kambal ba yun? Yung skinwalkers din, yung evil Santa, pati na yung smiling man. Pero ang nakakatakot sa lahat ay ang matandang lalaki. Kaya gusto kong i-share sa inyo ngayon ang na-experience ko tungkol dyan na tulad sa Roblox. At kung matatakutin ka, skip mo na ang video na to. Nagsimula po ang lahat Ate Nex noong January 9, 2026. Lunes. Kadalasan matumal paggabi. Walang masyadong customer. At dahil dyan, dating gawi ako. Roblox muna, laro ng shawarma kiosk. Pero pagpatak ng 2:00 ng umaga, biglang may sumulpot na customer. Isang matandang lalaki. Sobrang kulubot ng mukha niya at sobrang payat niya. Napatalon ako sa gulat at natigilan sa paglalaro. Niloko ko naman si Manong na wag naman siyang manggulat ng ganun. Pero hindi siya tumawa. Sabi lang nito, isang buy one take one na cheeseburger nga. Agad ko namang inasikaso ang order ni Manong. Pero habang nagluluto, napansin ko, nakatayo lang siya at nakatingin sa akin. Hindi gumagalaw. Kinabahan ako. Baka kasi hold-upper ito. Kasi nung nakarang buwan, ganyan din ang ginawa ng isa pang mama. Nagtangka itong mang-hold up sa akin. Buti na lang may grills ang kiosk ng Angel's Burger at hindi niya ako napasok. Kaya medyo na-trauma ako. Pero kung iisipin mo, masyadong payat si Manong para maging isang hold-upper. Kaya hinayaan ko na lang at tinapos ang burger niya. Matapos ang ilang minuto, nang ibibigay ko na ang burger niya, biglang nawala na ito. Bigla naman akong kinabahan. Pero ang unang naisip ko, baka na 1, 2, 3 ako nito Agad ko siyang hinanap at nakita ko na nasa may kalsada na siya banda. Kala nito hindi ko siya hahabulin. Scammer siya, kaya tumakbo ako. Pero pagdating ko sa kalsada, wala na ito. Dito na ako kinalabutan talaga. Hindi kaya multo yung matanda. Parang sa Roblox lang, isa siyang anomaly. At nung makauwi ako, halos hindi ako makatulog pag-uwi sa bahay. At akala ko, ito na ang katapusan ng kwento ng matanda. Pero nung sumunod na linggo, nakita ko uli siya at umorder pa rin ng cheeseburger. At parehas ang nangyari. Tumayo lang siya at tinitigan ako habang nagluluto at biglang nawala nung natapos ko na. Agad ko naman itong sinumbong sa boss ko dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. At medyo bago lang ako sa branch na ito sa Masantol Road. Dati kasi akong nakadestino sa ibang branch. Nagulat ako sa sinabi ng boss ko. Tumayo ang balahibo ko. Matagal na raw nagpapakita ang matandang multo sa kalsada na iyon. Dating suki nila iyon, kaso isang gabi, nabundol ito ng truck.
Kaya minsan, nagpapakita ito kung saan siya nabangga. Nang malaman ko ito, hindi na takot ang nabalot sa akin kundi awa. Kaya tuwing gabi, bago mag-start ang shift ko, nagtitirik ako ng kandila sa may kalsada at pinagdarasal siya. At simula nun, hindi na uli siya nagpakita sa akin. Ang pangalawa nating istorya ay Lagim sa Munti. What if binabalot pala ng lagim ang katabi mo sa selda? Good evening po Ate Nix at Kuya Steve. Ako nga pala si Andeng Cruz, isang senior jail officer sa BJMP sa Munti. 27 years old na at taga Cavite. Alam nyo, madami akong istorya sa loob. Pero ang istoryang ito ang pinaka nakakatakot sa lahat. Nagsimula ang lahat nung madistino ako sa Munti noong 2024. At isa sa mga pinakamabait na preso na nakilala ko ay si Boy Verde. Matulungin at tuso. Laging nagjo-joke, mahilig din maglaro ng basketball kahit matanda na siya. Siguro nasa 72 years old na ito. Malakas pa rin siya kahit ganon. Pero kahit ganito ang pinapakita ni Boy Verde sa amin, ang kanyang nakaraan ay madilim at puno ng lagim. Ang sabi-sabi, mangbabarang daw ito dati si Boy Verde at napatay ang kalaban na angkan nilang pamilya sa lupa. Diyan lang yun sa Mandaluyong. Napatay niya daw mag-isa ang halos 10 katao ng pamilya Lim. Inubos ang lahi at gamit lang daw ang itak. Pero ang iba naman, sabi-sabi, gumamit daw ito ng barang para mapatay ang pamilya. Kung ano man talaga yon, barang o saksak, di ko ma-verify kasi matagal na ang kasong yon. Kaya kinakatakutan daw siya ng mga preso dito. Kadalasan kailangan mo din ng pangkat dito para mabuhay. Pero si Boy Verde walang pangkat dahil lahat ng pangkat takot sa kanya. Noong nalaman ko ang istorya niya, hindi ko ma-imagine na ang maamong mukha ni Lolo ay kayang makagawa ng ganong bagay. Halos lahat ng tao dito ay kaibigan niya dahil palabiro siya at mabait. Kaya nga siya tinawag na Boy Verde dahil sa green jokes niya eh. Pero dahil sa istorya niya, naniniwala ako na kayang magbago ng isang tao kahit kriminal pa siya dati. Ngunit nung Pasko, nagbago ang lahat. Tila lumabas ang tunay na kulay ni Boy Verde. December 24, 2025. Lalaya na si Boy Verde after makulong ng 20 years. Tuwang-tuwa kami para sa kanya. Matagal na din niya kasi di nakikita ang pamilya niya. Bihira din siya dalawin ng mga yon. Naghanda pa nga kami ng spaghetti at fried chicken para lang sa kanya. Niyakap po ng maigpit si Lolo at sinabing magpakabait siya sa labas. Kala ko happy ending na ang storya ni Boy Verde. Pero pagsapit ng December 27, nagulat ako at kasama niya ang mga bagong dating sa Munti. Madami namang natuwa sa pagbabalik niya dahil madami nga siyang kaibigan dito. Ako naman ay nagtaka, ano kayang krimen na ginawa niya? Isang araw lang siyang nakalabas. Bumalik na naman sa dati niyang gawi. Kaya nilapitan ko siya at kinausap at dito niya na kunento ang nangyari. Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. Sabi ni Boy Verde sa akin. Pagkalabas daw niya ng Munti, ay dumiretso siya sa pamilya niya dyan sa may Mandaluyong. Pero sa halip na matuwa ang pamilya niya, hindi siya pinansin at dinakwil pa siya. Kahit na ang krimen na ginawa niya ay para sa kanila. Pinatay niya kasi ang kapitbahay nila, ang pamilya Lim, para mapunta ang lupang nasa tabing ilog sa kanila. Mga ingrato daw ang mga anak niya, pati na ang mga pamangkin niya. Maski daw ang mga apo niya, binabastos daw siya. Dito na na-realize ni Boy Verde na ang tunay na pamilya niya ay nasa Munti. Hindi ang mga kadugo niya. Ingrato daw ang mga ito. Kaya ang ginawa niya, habang tulog ang buong pamilya niya noong madaling araw ng Pasko, sinunog niya ang buong compound nila sa buhayang bato sa Mandaluyong. Hindi siya tumakbo at inantay lang ang mga pulis na dumating. Hindi ko maintindihan bakit niya ginawa yon, pero natandaan ko napod ko nga ang krimen na yon sa balita noong Pasko. Buong angkan daw ng pamilya Magay sa buhayang bato ay nasunog. Hindi lang binanggit sa balita na ang pangalan ay Boy Verde. Gavin Magay ang pangalan na sinabi bilang sospek. Ito pala ang tunay na pangalan ni Boy Verde. Hindi ako makagalaw at na-shock ako sa mga sinabi sa akin ni Boy Verde. Grabe ang ginawa niya.
isa sa mga karumal-dumal na krimen na narinig ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Nabalot ako ng takot. Kahit ganito na katanda si Lolo, kayang-kaya niya pa pala gumawa ng ganong krimen. Kaya sinabi ko na lang sa kanya, "Welcome back, Lolo." Pero nung nawala na ang takot ko, na-realize ko na tama nga si Boy Verde. Kung ang mga tao dito sa loob ay ang tunay niyang pamilya, mas masaya siya dito. Habang buhay na makukulong dito si Boy Verde. Pero at least masaya siya dito at kasama niya ang tunay niyang pamilya. Live well, Boy Verde. Ang huli nating storya ay ang mga misteryosong drawing ni Bertie. What if meron palang kababalaghan ang mga drawings ng anak mo? Anong gagawin mo? Bilang teacher, mahirap maniwala sa mga ganyang bagay. Alam niyo naman na logical kami at dapat may basis na facts. Pero sa case ni Bertie Merced, isa sa mga estudyante ko, nagbago ang pananaw ko. Ako nga pala si Arabella Mendoza Afable or Ara, isang grade school teacher sa Batangas. Halos 10 taon na rin ako bilang guro at never kong naranasan ang ganito sa 10 taon na pagtuturo. Nagsimula ang lahat noong December 1, 2025. Napansin kong malungkot si Bertie. Kadalasan, nagdodrawing ito, pero sa araw na yon, hindi siya nagdrawing. Kaya tinanong ko si Bertie kung bakit siya malungkot. Sabi ni Bertie sa akin, hindi daw kasi uuwi sa Pasko ang nanay niya. OFW kasi ang nanay niya sa Hong Kong. Tuwing Pasko kasi, umuwi daw ito pero this year, hindi raw. Nagkakalabuan na raw kasi sila ng tatay niya. Hindi ko alam ang sasabihin kay Bertie. Sinabi ko na lang na bibigyan ko siya ng gift sa Pasko. Natuwa naman siya sa sinabi ko. Ngunit pagsapit ng pasukan ng January, tila mas kapansin-pansin ang pagkalungkot ni Bertie. Naabutan ko siyang nagdodrawing. Kinamusta ko siya at tiningnan ang mga drawing niya. Nang makita ko ito, natakot ako at nabahala. Kadalasan kasi ang drawing ni Bertie ay mga superheroes. Pero this time, isang halimaw ang ginuhit niya na nililibing ang isang babae. Tinanong ko si Bertie tungkol rito. Sabi niya, nakita daw kasi niya ang isang halimaw na nililibing ang nanay niya. Agad ko namang tinawagan ng tatay nito para sabihin ang nangyari. Nagkwento naman ang tatay ni Bertie. Kaya daw drinowing ni Bertie yon ay dahil sa sinabi niya. Lagi niya daw kasing sinasabi na patay na ang nanay niya dahil nakipagtanan ito sa isang Chinese sa Hong Kong at hindi na nagparamdam sa kanila. Parang ang harsh naman ng tatay niya pero hindi ko rin siya masisi dahil masakit nga namang iwanan ka dahil nakipagtanan sa iba. Gayunpaman, patuloy ko pa rin nakikita na dinodrawing ni Bertie ang halimaw sa mga sumunod na araw at laging may pinapatay itong babae o di kaya naman ay nililibing ito. Sabi naman ni Bertie, nakikita niya pa raw kasi ang halimaw. Dito na ako nagka-ideya na baka isang maligno ito. Hindi naman nagsisinungaling ang mga bata, di ba? Kaya isang araw, habang recess, niyaya ko ang kapitbahay namin na albularyo na si Manang Estela para i-check si Bertie. Ginawa niya ang kanyang orasyon at nang matapos ito, sabi nito sa akin, walang maligno daw na gumagambala kay Bertie, kundi isang multo. Ang multo ng nanay niya. Dinadalaw daw si Bertie. Sumang-ayon naman si Bertie na nakikita niya ang nanay niya pati na ang halimaw. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na sa amin. Hindi ko pa rin magets bakit niya sinasabi na may halimaw, pero nabahala ako nang sinabing multo na ang nanay niya. Agad kong tinawagan ng pulis para i-confirm kung buhay pa nga ba si Mrs. Merced sa Hong Kong. Sinabihan ko rin ang tatay niya tungkol rito at nagalit ito sa akin. Puro kalokohan daw ang mga maligno at orasyon na yon. Agad itong pumunta sa school at kinuha si Bertie. Kinabukasan, habang nagkaklase ako, biglang sinundo kami ng pulis. Sinama ako at si Bertie sa presinto. Ayon sa mga pulis, halos 1 buwan nang nawawala ang nanay ni Bertie sa Hong Kong. Nagbabacktrack sila ng mga movements nito at napag-alaman na bumili ito ng tiket pauwi ng Pilipinas noong December 23.
Ayon din sa amo ni Mrs. Merced, balak daw sorpresahin nito ang kanyang anak sa Pasko. Kinonfirm din ng amo ni Mrs. Merced na may iba na ngang kinakasama ito. Trinace back din ng mga pulis ang mga CCTV malapit sa bahay ni Bertie at nakitang bumaba ito ng taxi ng alas 7 ng gabi noong December 23. Pero hindi na ito muling nakita pa sa CCTV sa mga sumunod na araw. Dito na sila nagkasuspetsya na baka may kinalaman ng tatay ni Bertie sa pagkawala nito. Kaya matagal nilang tinanong si Bertie tungkol sa mga drawing niya at sa mga nakita niya. At matapos ang isang oras, ayon sa mga pulis, ang halimaw daw na sinasabi ni Bertie ay ang tatay niya. Nakita niya daw itong nililibing ang nanay niya sa likod ng bahay. Sabi naman ng tatay niya, hindi daw niya nanay iyon, na malikmata lang siya. Sabi din ni Bertie na dinadalaw siya ng nanay niya kasi pangako nito na uuwi siya tuwing Pasko kahit OFW siya. Nagulat ako sa mga revelasyon ng mga pulis at ni Bertie. Hindi ko inaasahan na may mga matitino at magagaling din pala tayong pulis. At kinahapunan, sinugod na ng pulis ang bahay nila Bertie at inaresto ang tatay niya. Naghukay din sila sa likod at natagpuan ang bangkay ng nanay niya. Grabe, hindi ko maisip na kayang mapatay ng tatay ni Bertie ang asawa niya. Nagpasalamat din sa akin ng mga pulis dahil hindi magsisimula ang investigasyon nila kung hindi ako nagtanong tungkol sa mga drawings ni Bertie. Kaya kayo, kung may mga anak kayo na mahilig mag-drawing ng mga kakaibang bagay, bantayan niyo ang mga ito at baka may sikreto na palang bumabalot dito.